Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon na magpasanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. Lumutang at umamin na sa Campo Crame ang pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, inamin din ng nasabing pulis ang relasyon kay Catherine Camilon. Pero tikom ang bibig nito nang tanungin kung may kinalaman siya sa pagkawala ng dalaga. This morning, itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, they had relationship, shall we say illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Humarap na kay PNP Chief Benjamin Acorda ang suspect na pulis na si Police Major De Castro upang humingi umano ng paumanhin dahil sa nadadawit ang PNP sa personal na problema nito. Ang tanging bilin na lamang ni PNP Chief Acorda ay harapin na lamang ang anumang nagawa niyang problema. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nagsorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan, hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. When we asked him regarding kung mayroon siyang involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to say kung ano man ang nalalaman niya, dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Habang nasa 17 hair strand at 12 swab ng suspected blood samples naman ang nakuha ng mga otoridad sa na-recover na sasakyang pinaglipatan umano ng dugoang katawan ng biktima. Ito ang inihayag ng Investigation Detection Group ng Calabarzon Field Office Chief Police Colonel Jacinto Malinaw sa panayam sa media sa findings ng development sa naturang kaso. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin ebidensya, forensic evidence like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin na sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Miss Camilon at saka, we are very certain that the person na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to the Honda CRB na kulay red, we are certain na yung nakita nila is na si Miss Camilon yun. Kinumpirma din ng pamilya at mga kaibigan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na nobyo nito si Police Major Alan Avina De Castro. Isa si De Castro sa mga suspect na sinampahan na ng kaso kaugnay sa pagkawala ni Camilon. Ayon kay CIDG PIO Lieutenant Colonel Marisa Brono. Sa pagpapatuloy nga po ng mga nakuha nating mga statement sa laysay ng mula sa pamilya, mula sa kaibigan, at na nagpapatunay po na sila ay merong relasyon po at sinasabi natin sila po ay magnobyo po. Dito na po sa patuloy nga nating investigasyon, lumalabas po at nakukuha na natin ang mga iba pang impormasyon at patuloy naman nga po ito kasama na titimbang natin na kung kaya din po nito nga lang pong Lunes ay tayo ay nakapagsampa na nga po ng kaso. Partikular at laban dito sa isa nga po nating kasamahan at kabarong pulis na si Major De Castro at ang mga isa pa pong na-identify na
suspect po at 2 John Does. Hanggang sa ngayon po, ma'am, ay patuloy po natin sinasaliksik ang kinaroroonan nitong sinasabing pong bodyguard driver na na-identify po at yung ating naging suspect patungkol sa sasakyan at itong 2 John Does. Ayon kay CIDG Calabarzon Field Office Chief Police Colonel Jacinto Malinaw na ang isa sa kanilang mga tinitignang anggulo ngayon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas City ay ang umano'y kagustuhan nitong makipaghiwalay sa nobyong pulis na kinilalang si Police Major Alan De Castro. Ayon sa opisyal, base sa inisyal na investigasyon ay lumalabas umanong walang alam ang pamilya ni Catherine Camilon sa relasyon nito sa nasabing pulis. Ngunit sa pagpapatuloy niya sa kanilang isinasagawang interview sessions ay nagbigay rin ng dagdag na pahayag ng mismong kapatid ng biktima. Dito ay napag-alaman na ng otoridad na may pagkakataon pala na physical na sinasaktan umano ni Police Major De Castro si Catherine Camilon nang dahil sa kalasingan matapos isumbong umano ng biktima sa asawa ng pulis na mayroon itong babae. Ang mga impormasyong ito ay base sa screenshot na nakuha ng kapatid ng biktima mula sa kaibigan nito at isa ring beauty pageant contestant na pinagbatayan din ng mga otoridad sa kanilang impormasyong nakalap na si Police Major De Castro nga ang dapat kikitain ni Catherine Camilon bago pa ito mapaulat na nawawala. Narito ang bahagi ng pahayag ni CIDG Calabarzon Field Office Chief Police Colonel Jacinto Malinaw. So malalim po ang aming research dito kay Catherine. Baka merong pa siyang ibang nakagalit. But so far, ma'am, ang pinakamalapit lang po based on our initial assessment ay itong kay Major Alan De Castro kasi ito rin po ang kanyang paalam. In the course ng conversation ni Catherine at kaibigan niyang kapwa beauty queen beauty pageant contestant, ay magkikita sila noong October 12 na despite na naiinis siya. And it was supported by other conversations na nabanggit ko kanina. Minsan ay nasaktan. Gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Umaasa pa rin ang PNP CIDG na buhay na matatagpuan ang beauty queen na si Catherine Camilon. Pero sa tagal na anila na nawawala ang dalaga ay lumiliit na ang tsansa na mangyari ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana dahil ako isang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.